Sabi ng tito sa kanya, huwag babangon, kundi mamamatay siya. Akala niya totoo, kaya nagpanggap siya sa loob ng 15 taon. Sa mga panahong ito, laging may bumibisita sa kanya, at inaaliw siya, tinatabihan pa sa kama. Sinabing paglalaroan niya ang babae, mabuti at may dumating, kaya hinalikan lang siya sa pisngi, at saka umalis. Pero sanay na siya sa ganito, pati sa mga iba pang ginagawa nila. Pumasok naman ang nurse na di naman mabuti, laging binabantaan ang babae, pinapaihi sa kama, pinagmumura pa, siya raw ay isang aso, magpapatugtog ng malakas na musik, at sasayaw na parang baliw. Pag magreklamo ang babae, duduraan niya. Ang mas malala, dahil tamad ang nurse, pinapasa niya sa iba ang trabaho. Minamassage ng lalaki ang dalaga. Pinagsasamantalahan niya, araw-araw tinitiis ito ng babae. Hindi naman siya makalaban. Nung gabi, gusto niya lang matulog, pero di siya hahayaan ng mga binata. Nagpapa-laser pa sa kwarto. Di niya alam gaano katagal. Kakatulog pa lang niya, inalis ang kumot, may some-in din ng posporo, at inilawan siya. Kinabukasan, nakita niyang may lalaking katabi. Nagpanik siya, at tinulak ang lalaki. Pero pagtayo ng lalaki, umutot lang siya, at tumabi ulit sa kama. Tinulak pa ang babae, nakita niyang di ito makaakyat, nagulat siya, kaya binuhat ang babae, at nilagay sa kama ulit. Natakot naman ang babae, dahil di niya kilala ang lalaki. Di rin alam anong gustong gawin. Nakita niyang naglagay ng mesa sa gitna, binuhat siya sa upuan, at nilagyan ng belt para malak siya sa upuan. Gusto pala ng lalaki na sabay silang kumain. Pero sa sitwasyong ito, wala naman siyang gana, hanggang sa inagaw ng lalaki ang pagkain niya. Sa kanya kinuha ang pagkain, at saka kumain. Pero dahil matagal nang nakahiga, di na siya kumakain ng karne. Sumakit ang tiyan niya, sinuka niya ang kinain. Nang makita ng lalaki, dinala siya sa tub, at saka pinaliguan. Saka nalaman ng babae, ang lalaking ito ay di naman masama. Sa mga sumunod na raw, laging nandoon ang lalaki. Sa kanyang pagsisikap, ang malungkot na babae ay unti-unting nagbago. Pinupunasan pa niya, pero wala itong masamang ginawa. Ito ang unang beses nakaramdam ng pag-asa ang babae. Nung gabi, may binatang pumasok sa kwarto niya. Gustong gawan siya ng masama, pero may lalaki ng tagaprotekta. Tinuruan ng leksyon ang binata. Sinara na rin ang bintana. Wala nang mang-aapi sa kanya. Pero maikli lang ang magandang sandali. Pinuntahan nila ang lalaki, at pinalayas siya, dahil may tagapangala na ang babae. Wala silang magawa, at ang balitang ito, narinig naman ng babae, pero nang pinapaalis na ang lalaki, may bisitang dumating. Ang pulis ay pinadala ng lider ng bayan. Di naman siya nagsalita, sabi lang na kahit tito niya ang lalaki. Pero pinatay nito ang ina. Dapat nakulong, pero dahil may sakit, kaya naman pinalabas siya ng kulungan. Nang marinig ito, alam niyang may panganib, at sa malupit na buhay na ito, wala siyang magawa kundi umalis. Bago umalis, naghanda pa siya ng pagkain. Maraming niluto, pero di kumain ang babae. Napatingin sa mga bag, alam niyang aalis na ang lalaki. Kahit nagsisenyes ang tito, pero ayaw makinig ng babae. Sumigaw ng malakas, at tinapon ang mga pagkain. Kahit ganito ang nangyari, umalis pa rin ang tito. Bumalik sa dati ang buhay niya. Lagi siyang pinagtitripan. Biglang pumasok ang anak ng pinuno ng bayan. Sinabi ang totoo. Noon pala, simula nang mawala ang ama niya, ang tito na ang nag-alaga sa mag-ina. Pero ang mga tao sa bayan ay masama sa ina. Lagi nila itong sinasaktan. Pinigilan ng tito, pero nahiwa ang lalamunan. Lahat ng ito ay sinisi sa tito. Mabait at maamo ang mukha ng lalaki. Alam naman niya ang tungkol sa kalagayan ng babae. Siya kasi ang may plano noon. Dahil di makuha ang ina, siya na lang ang target. Bago may mangyaring masama, dumating naman ang tito. Ginulpi niya ang anak ng pinuno, hanggang di na ito humihinga. Di naman pala umalis si tito. Nagtatago lang para protektahan ang babae. Dahil alam niyang tito nga niya ito. Matapos ang nangyari, parang nagbago siya. Naglagay siya ng makeup, at nagpakulay ng buhok. Dahil sa nangyari, gusto niyang mag-higanti. Pinuntahan muna nila ang nurse. Napatingin sa pekeng apology. Tinapunan niya ito ng mainit na tubig. At tinali pa nila, nilagyan ng drawing ang mukha. Nang makatanggap ng text ang pinuno, akala niya palihim silang magdedate ng nurse. Pero pagpasok niya, kinawayan siya ng babae. Naintindihan ng nurse ang ibig sabihin. Sinakiyan niya ang lalaki, at pinaghahampas, kumuha pa ng gunting, at ginupit ang ari nito. Ang babae at si tito ay nakaupo lang, kumakain pa ng popcorn. Enjoy sila sa panunood. Nang matapos sa pinuno, nagsuot ng damit si tito ng damit ng anak ng matanda. Dahil ilang araw na itong di umuwi, sumilip siya sa bahay ng babae. Pero kahit anong gawin niya, kahit na hinampas pa ang pinto, tahimik lang ang silid. Biglang bumukas ang pinto, lumabas ang nurse na may guhit sa mukha. Nagulat naman ang matanda, inatake at namatay. Nang maligpit na ang bangkay, inalis niya ang tabon. Di nagtagal, pumasok nga ang mga binata, pero wala na doon ang babae. Di na rin umiilaw ang mga ilaw.
Habang nalilito sila, biglang umatake ang tito, at tinapos silang lahat. Pagkatapos, inipon nila ang mga nambuli. Ay parinig sa kanila ang ingay. Matapos ang ito, inalis ni tito ang tali ng nurse. Dadalhin niya ito kasama ng babae. Pero dumating ang pulis. Yun nga ang pulis nung nakaraan. Siya rin ang tumulong sa mga salarin noon. At sinisi ang tito. Nagulat siya sa paglabas ng babae. Naramdaman na may iba. Bubunot sana ng baril. Pero sinugod siya ni tito. At binugbog. Sa huli, naaga ang baril. Matapos nito, binuhat ni tito ang dalaga. Pero siya ay humubo. Malala na pala ang sitwasyon. Siya ay natamba. Biglang naalala niya, ang nangyari 15 taon nakaraan. Sinakal ang ina ng bata, at napatingin lang siya. Dahil dito, suot niya pa rin ang scarf. Nakita niyang nahihirapan ang tito. Inalis ng babae ang scarf. Parang sinabi na tapos na lahat. Alam niya, si tito ang nagdala sa kanya sa kwarto. Sinabing huwag mag-ingay. Bata pa siya kaya natakot. Sa loob ng 15 taon. Kahit sa isipan niya, akala niya ay may kapansanan. Sinabi ng tito, pero walang lumabas. Pero alam ng babae, pwede siyang makatayo ulit. Ito ang huling pag-asa. Sinikap niyang tumayo. Walang lakas ang mga binti. Naisip ang mga ginawa sa kanya. At ang tito na ginawa ang lahat para sa kanya. Ginamit ang lakas. Sa wakas nakatayo. Lumabas siya. Suot ang sapatos ni tito. Sa init ng araw, nakahinga siya ng hangin. Binitawan niya ang scarf. Lumipad ito sa langit. Baka ito na rin ang pasasalamat niya sa tito niya.